Ito ang ating interview serye kung saan hinihimay at tinatalakay ang mahahalagang paksa na may kinalaman hindi lang sa ating universidad, kundi pati na rin sa bayan. Dahil ang mga iskolar ng bayan may pakialam sa sambayanan. Matatandaang February 5 pa nang i-impeach ng Kamara de Representantes si Vice President Sara Duterte dahil sa 7 articles of impeachment. Naglabas naman ng pahayag hinggil dito ang UP College of Media and Communication noong June 9. Pinamagatan itong On the Right of Access to Information on Matters of Public Concern and the Constitutional Command to the Senate to proceed with the impeachment trial forthwith. Para ipiliwanag sa atin ang pahayag, makakasama natin si UP College of Media and Communication Assistant Professor, Attorney Marichu Lambino. Magandang umaga po, Attorney Lambino. Magandang umaga sa lahat. Ito po ay isang recorded interview hapon ngayon, pero magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po. Maraming salamat po ulit sa pagtanggap ng aming imbitasyon na makapanayam po kayo ngayong umaga. So, simulan po Salamat din sa natin. pag-imbita. Maraming salamat po. We're happy you're here, ma'am. Simulan po natin sa pag-alam kung ano nga ba ang right of the people to information on matters of public concern at bakit ito mahalaga sa isang demokrasya tulad ng sa atin. Ang mga mamamayan, hindi lamang ang media, kung hindi ang mga mamamayan ay may karapatan po na malaman ang lahat ng impormasyon na may pampublikong interes. Ito po ay nakasaad sa ating saligang batas, sa Bill of Rights, Article 3, Section 7, na nakasaad doon na the right of the people to access to information on matters of public concern. Ibig sabihin po ng public concern, lahat po ng ginagawa ng pamahalaan, lahat ng mga documents, dokumento, records at mga transactions na ginagawa ng pamahalaan dahil ito po ay may kinalaman sa pampublikong pondo o yung mga bayad na bayad natin sa pamahalaan sa pamamagitan natin mga buwis, pera po natin, pera ng mga mamamayan na ginagamit dito. Meron pong karapatan ang mga mamamayan kung paano ginagamit ang pondo, kung ginagampanan ba ng mga pampublikong opisyal ang kanilang mga tungkulin dahil tayo pong papasweldo sa kanila. So lahat po ito ay isang karapatan sa ilalim ng Bill of Rights ng Saligang Batas at ito po ay self-executing. Ibig sabihin po, hindi po kailangan ng isang panibagong batas para po ito may patupad at ang kailangan lang po ay magsampa ng kaso. Pero mahalaga rin po na magkaroon tayo ng pangkalahatang Freedom of Information Act katulad sa ibang bansa. Dahil kung meron tayong Freedom of Information Act na sumasakop sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, pwede din pong malagyan ito ng penalties. Halimbawa, sa ibang bansa, merong criminal penalties, jail time or pagkakulong sa mga government officials at government employees na hindi gagalang at hindi bibigay yung impormasyon na may pampublikong interes. So mas mahalaga rin po na merong Freedom of Information Act na wala pa po ang ating bansa. Ma'am, paano po nauugnay ang karapatang ito sa proseso ng impeachment? Yun pong nasasakdal si Vice President Sara Duterte. Siya po ay isinakdal at in-impeach dahil po sa kanyang maraming charges yun, pero pangunahin din po doon ay yung paggamit ng kanyang confidential funds. Alam po nating lahat na ang confidential funds ay pera po ng bayan yan. At higit 100 milyong piso, ang laking halaga na siguro sa ating lahat di pa tayo nakakakita ng ganung kalaking halaga na male-maletang pera yon. Ito po ay nagastos sa loob lamang ng 11 araw at yun pong mga supposedly tumanggap ay hindi po mga totoong tao, yun pong kanilang mga pangalan ay non-existent, yun pong mga Mary Grace Piatos, etc. etc. Mga pangalan ng chichirya, pangalan ng mga artista at pangalan ng mga iba't ibang pinaghalo-halong pagkain, etc. At pinatunayan ng Statistics Authority na ang mga ito po, mga walang birth certificates. Kung gayon, may karapatan po tayong malaman kung saan po napunta yon. Either napunta nga sa totoong intelligence agents or napunta dun sa pumipirma ng disbursement voucher. Ang pumipirma po nun ay si Vice Presidente Sara Duterte. May karapatan po tayong malaman kung saan ito napunta. At dahil kailangan po nating makita yung records, kailangan po nating i-summon yung pong nagde-distribute, yung government employee or government staff or intelligence officer na nag-distribute. At kailangan po nating alamin sa kanya, yung testigo na yon, kung kanina niya binigay, kung binigay nga niya, kung meron nga ba siyang pinagbigyan ng mga perang yon. At magagawa ito ng isang impeachment court.
merong pangkalahatang kapangyarihan ang impeachment court na magpakuha ng mga documents, mga bank records, mga transactions. At makikita mo yung paper trail, well, cash ito, pero so kailangan mo yung testigo. Cash transaction siya. Withdraw siya ng staff, tapos pinamudmud daw sa mga intelligence agents. So kailangan mo ng testigo dito. At makukuha lamang ito sa pamamagitan ng isang impeachment court. So mahalaga na malaman po natin ito. Ma'am, speaking of this right na malaman ang mga impormasyon tulad nito, sa anong mga paraan po ipinapakita ng proseso ng impeachment ang accountability tsaka transparency ng pamahalaan? Halimbawa po, yung mga nakaraang impeachment, ako rin po ay nakalahok bilang private prosecutor sa isang impeachment trial, kaya pong ipabuksan ng impeachment court ang mga bank records, kahit na meron tayong bank secrecy law, anumang bank records ni VP Sara Duterte, kayang ipabuksan. Kaya po niyang ipabuksan lahat ng transactions. So kahit na withdraw na or kahit na wala ng laman yung bank account na yon, kaya po niyang ipasabpina yung paper, yung pong footprints, digital footprints at digital trail kung sino yung nag-withdraw at kung saan-saan pang dineposito. At kaya po niyang ipasabpina yung bank officials kung saan or bank tellers kung saan kung kailan ito withdraw, ganyan. So malalaman natin at kung sino yung nag-withdraw at saan dinala, etc. So sa pamamagitan naman makikita natin kung saan napunta at makikita natin yung mga bank accounts na maaaring magsaad kung meron mang hidden wealth or unexplainable wealth yung impeachable officer. Pwede rin matignan kung maiuugnay ito yung iba't ibang properties ng impeachable officer, kahit lahat ng mga ari-arian, mga titulo, certificates ay pwedeng ipakuha ng impeachment court. So lahat ng ito, kahit hindi pa nakadetalye yung, naka-enumerate yung mga ipapasabpina, maaari siyang maiugnay dun sa mga charges at maaaring ipasabpina, ipasummon ng impeachment court. Kaya't mahalaga na matuloy na po forthwith ang ating impeachment trial. So through the impeachment trial po, nagkakaroon talaga tayo ng access sa impormasyong hindi normally na-access ng mamamayang Pilipino, no? Nabanggit nyo rin po sa pahayag na maaaring pagkalooban ng Senate Impeachment Court ng immunity ang mga whistleblower. Bakit nga po ba mahalaga ang immunity na ito at paano nito hinihikayat ang pagsisiwalat ng katotohanan? Kasi po yung mga bank officials, mga bank tellers, mga conservative na tao mga to, tapos meron silang mga kanya-kanyang agam-agam. So hindi sila, they will not come forward unless bibigyan sila ng protection. Hindi lamang immunity kung hindi witness protection. Kailangan po silang mabigyan ng witness protection. So yung impeachment court makikipag-coordinate sa Department of Justice para mabigyan sila ng witness protection all throughout their lives kung sila man ay merong impormasyon kung paano withdraw yung 100 million, sino ang nag-withdraw, etc. Pwede rin mabigyan ng witness protection yung nagpamudmod. Siyempre, kung staff man siya ni Vice Presidente, hindi siya, matatakot siyang magsalita. Pero siguro kung merong witness protections sa kanya, maaari niyang isaad kung meron ba siyang pinagbigyan ng mga intelligence agents or wala siyang pinagbigyan, napunta lang dun sa pumirma ng disbursement voucher yung pera na yon. So lahat ito, nangangailangan ng malawakang kapangyarihan na meron ang impeachment court. Kayang utusan ng impeachment court yung DOJ, na bigyan sila ng witness protection at mag-assign sa kanila, isang buong programa yon eh. So yung buong pamilya ay isi-secure at sa buong buhay nila, bibigyan sila ng kung saan sila titira, bibigyan ng security yung mga anak, yung pamilya, sa buong buhay nila. So, mahalagang kapangyarihan ito ng impeachment court at sana ay matuloy forthwith ang ating impeachment trial. Ma'am, mukhang nade-delay na ulit ang impeachment trial dahil ibinalik from the Senate to the House, no, ang articles. Ano po ba ang epekto ng pagkaantalang ito sa tiwala ng publiko at paano po dapat tumugon ang mga institusyon? Masyadong na-delay siya dahil ang argument ng Senado nung kailan ba ito? Pebrero-Marso ay election na. So hindi papayag yung mga senators na hindi mangampanya dahil half of them are running for re-election or for other offices. So imbis na maglungsad forthwith ng isang paglilitis ay inuna muna nila
yung pangangampanya sa eleksyon at sinisi nila yung House kung bakit daw tinagalan. So fine, 2 buwan yung nawala sa atin. Pero nung dumating na yung takdang araw, inurong pa rin. So sana ay matuloy na to. At mahalaga siguro na i-isolate natin yung, para sa akin yung pinaka-dangerous theory of the case dito, yung sinasabi ng ilang mga kasamahan at kaalyado ni Sara Duterte sa Senado na hindi raw pwedeng hindi pwedeng ituloy ng 20th Congress sa July, hindi yung impeachment trial. Sa tingin ko, ito yung pinaka-dangerous na theory of the case na dapat pagtuunan ng pansin at bigyang pansin ng mga parties. At sa tingin ko, yung kanilang aktibong pagsali ngayon, halimbawa pag-file ng notice of appearance, pag-file ng iba't ibang motions, kayo na, bago mag-June 30 po. June 30 po ang deadline ng 19th Congress na House Prosecutors. Mag-file na po tayo dahil i-isolate natin yung pinaka-dangerous theory of the case. Yun, yung hindi pwedeng magtuloy. Kasi madidismiss yun pag di magtuloy, di ba? So, i-isolate natin yun at gawin natin yung lahat ng bagay na kailangan gawin para matuloy ito. At kasama na doon yung paglahok ngayon na bago mag-June 30. Ma'am, kaugnay po nito at nanawagan din po kayo sa pahayag to engage the Senate. Sa practical po na paraan, paano po maaaring makilahok o marinig ang tinig ng karaniwang mamamayang Pilipino po? Ang nakakatuwa, merong isang sikretong kilusan na kinabubuan ng mga Gen Z at millennials na siyang nagtakda ng mga resulta ng eleksyon na ito ay nilabag niya lahat ng mga survey results dahil hindi nakita ng mga, ayon sa mga nagsasurvey, yung Pulse Asia, etc., yung mga SWS, yung kanilang weights and variables na binigay sa Gen Z and millennials ay dapat siguro nilang i-adjust kasi sila yung mga lumalabas at bumoboto at mas aktibo. So sa tingin ko, yung pong mga mamamayan, mas maging aktibo po tayo sa ating mga pagkausap sa mga iba pang mamamayan sa social media. At sa tingin ko po, kailangan po, imbis na malulong tayo dun sa procedural legal issues, this is probably a betrayal of my profession being a lawyer, but I think the impeachment is too important to be left to lawyers alone. Masyadong napakahalaga ng impeachment trial na to para iwan lang sa mga abogado. Hindi dapat natin ito iwan lang sa mga nagsasaltang abogado, kundi lahat po tayo ay dapat na makilahok at ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng pagpapahayag, sa pamamagitan ng pagsali sa iba't ibang organisasyon, sa pamamagitan ng pagkausap sa ating mga pamilya at pag-monitor sa mga lumalabas sa media at sa pamamagitan ng pakikilahok sa iba't ibang mga assemblies, sa mga iba't ibang assemblies at pagtitipon at paghayag sa ating mga damdamin at pagtutol sa korupsyon. Salamat po. Bilang isang profesor po sa College of Media and Communication, anong papel po ang ginagampanan ng media at ng institusyong pang-akademya sa mga krisis pampolitika tulad nitong impeachment trial? So mahalaga yung ginagampanan ng media dahil kailangan po yung ating, hindi lang naman kailangan straight news report, di ba? Kailangan merong mga malawakang konteksto. At tulad nga ng nasabi ko, the impeachment trial is too important to be left to lawyers alone. So sana po ay yung pong mga kinakapanayam ay mga iba't ibang sektor ng lipunan, hindi lamang po yung mga lawyers. Kasi lawyers tend to get lost in the procedural details because that's what we do. We're technical about all of these requirements. Pero ang pinakamahalaga po, kailangan pong matalakay kung ano po ang ibig sabihin ng accountability, ano po bang pera ang pinag-uusapan dito, 100 milyon na biglang nawala, at ano po ba yung maaaring gawin ng mga mamamayan. So mahalaga po na yung media mas fully contextualize yung pagpresenta ng usapin na ito. At para naman po sa mga mamamayan, maging aktibo po tayo sa pagsali sa iba't ibang organisasyon. Kung ito man ay sa ating mga pamayanan, community, or sa ating mga opisina, eskwelahan. Pag-usapan po natin ang nangyayari dahil po, hindi po totoong walang kinalaman to sa pang-araw-araw. Dahil po, yun pong perang yon, pwede po siyang gamitin para mas maraming ayuda sa mga mahihirap. Pwede siyang gamitin para sa pagtatayo ng mga classrooms. Pwede po siyang gamitin para ma-improve ang ating public transport system. So,
ano po siya, malapit po siya sa bituka natin dahil pera po natin to. Pwede siyang gamitin sa iba't ibang social services para po mapabuti ang ating kalagayan. Health service, di ba? Bakit wala tayong universal health care? Kapag na-hospital ka, maubos ang pera mo o kaya mamamatay ka na lang. Yun po yun. Pwedeng gamitin yung pera para sa mga serbisyong ito na hindi nagagawa ng pamahalaan dahil ito po ay kinukurakot. Malapit po ito sa ating bituka, sa ating kalusugan at sa ating kapakanan. Tama po ma'am, maganda pong may angat ang boses mula sa iba't ibang sektor, no? Kasi lahat po tayo ay affected ng impeachment na issue na ito. Para po sa ating huling katanungan ma'am, bilang mga miyembro ng akademya at media, ano po yung inaasahan yung matutunan ng publiko, lalo na po mga estudyante, mula sa panahong ito sa politika ng Pilipinas? Ang inaasahan nating matutunan ng publiko ay kailangan hindi lang ito matapos, kung matapos man yung impeachment trial, hindi lamang ito matapos sa isang public official. Kailangan po lahat po ng gumagamit ng confidential funds ay panagutin at gawing accountable. At nais din natin matutunan ng mamamayan na kaya natin gawin ito kung tayo pong lahat ay lalahok at hindi magiging kampante sa ating mga tahanan, kung tayo po ay sasali sa mga iba't ibang samahan, at patuloy nating panagutin yun pong lahat ng impeachable officials at lahat po ng accountable officials. Dahil ito po ay malapit sa ating mga interes at tayo rin po ay yung naapektuhan nito dahil yun pong pera na yon na kinakaltas sa atin. Ang laki pong pondo yon, bawat bagay na binibili natin merong VAT na 10%. Yung 10% na yun, buwis po yun, napupunta po yun sa gobyerno. So, ang laking pondo po nito na galing sa atin. So, kailangan, at imbis na gamitin sa kapakanan ng mamamayan, healthcare, kalusugan, mga gamot, mga ayuda, ay kinukurakot po. So, sana po maintindihan natin na kaya nating baguhin at panagutin yung mga corrupt na officials. Maraming salamat po sa inyong oras at pagbabahagi, UP College of Media and Communication Assistant Professor, Attorney Marichu Lambino. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din at pagbati sa lahat ng mga nasa DZUP, sa lahat ng ating mga kasamahan sa Broadcasting Department at sa inyo, sa lahat ng mga manonood. I'll see you at the impeachment trial. Yes, maraming salamat po, ma'am. Thank you.